Hmm. Kape pa. Amen. Sige, padayon ta sa atong discussion about the justification. So, atong i-discuss karon kining sub na proofs of justification. No, proof of justification is Christ's resurrection. So, ang prueba nga ma-justify ta or mapawalang sala mo ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Atong basahon, Romans chapter 4 verse 25, Acts 17:31. Akong basahon, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. So kung wala na banhaw si Kristo, dili gyud ta ma-justify. Kung tamang ra siya namatay, nya wala na banhaw, kinsay mo stand to justify us? Kaya na-justify ta because of Christ resurrection. Siya may nangatubang, iyang sarili, no? Mo ni atubang. Mo bitay ingon diha nga he appeared unto the Father in heavenly places once for all, for to justify us. So, ang pagkabanhaw ni Kristo mauna ang proof nga kita na justify, napawalang sala sa atong tanang mga offenses or mga gihimo nga dili maayo sa atong mga tawag na record of crime. Diri sa kalibutan, posible wala tay record of crime, pero dito sa langit naka-record tanan. No, munang pag-abot gyapon sa judgment, ingon diri sa 17:31 sa Acts, he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. So ang assurance nato nga di kita maapil sa judgment. Si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay, siya ang gitudlo sa Ginoo, siya ang gi-ordain, siya ang sa man ordain, gikuan na daan kana gi gi-assign na daan nga maoy mo judge sa tibuok kalibutan in righteousness, kay siya nabanhaw man. So walay mo judge kung walay man nabanhaw. So wala po'y mo stand in behalf of us kung wala siya nabanhaw. So nabanhaw siya para mo stand in behalf of us. So unsa man si Christ karon nga nabanhaw, asa siya karon? Asa man siya karon? Basahon na lang nato, no, para dili ta masayop kay masayop ta basta di ka memorize, no. Atong basahon sa kwan, Romans chapter 8 verse 33 magsugod paingon sa 34. Mm, 33.
None. Unsay gisulti? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Kinsa man yung mga God's elect? Dili lang ni kuan ha, kanang elect nga katong mga Israelites, but the saved, the redeemed. Kinsay maka-charge, kinsay maka-accuse sa atoa, atubangan sa Ginoo. It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather that is raised again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So wala na yung maka-charge sa atoa, anang maka-accuse or maka ana magkasumbong nga magsumbong against us, kay naa si Christ dito at the right hand of God nga maoy namatay to justify us. So kung wa siya nabanhaw, so dili ta ma-justify, dili ta mapawalang sala, kay wala may mga tubang sa Ginoo, no? Siya may nangako, siya may humana ko na gihugasan, humana ko na kuan ilang sala, gibayran ko na ilang sala. So kinsa may mga tubang sa amahan ana si Jesus Christ. So walay pwede na mo adto dito musumbong against us. Kaya naaman siya dito, maketh intercession for us. Unsa man ang intercession? Unsa man ang intercession? Way uno nga magampo. In behalf of us kanang ga-intercede, nagampo ka dili para sa imong kaugalingon, kundi para sa uban. So si Kristo nagampo, nakig-istorya, nangalyupo sa uban nga translation sa Bisaya, no? Nangalyupo sa Ginoo para sa atoa, munang intercession. Nangalyupo kanang mag-intercede bitaw ta, kanang mag-prayer ta, nag-intercede. Ang intercede means dili imong sarili ang imong gi-pray, kundi naay somebody nga imong gi-pray. Muna siya intercession. So nangalyupo ka para sa uban, dili para sa ato. Muna si Jesus Christ nag-intercede for us. Nakig-istorya sa Ginoo, nangalyupo sa Ginoo para sa atoa. Kay humanatan niya gibayran, humanatan niya gi-redeem. So muna naa siya karon didto. So asa kag redeemer. Wala lang si Christ nga tama na namatay sa cross, ya dito ra din siya. Mura to iyahang papel. No. Many of us, maghuna, ilana ra no. Na si Kristo, humana siya dito, kuan, kanang tubos sa atoa, dito sa cross. Then, humana iyang trabaho. Ilana ra ato nga sabtan. No, nga, humana siya trabaho si Christ. Di ko kumao. Pero, dili rin ba taman ra dito siya sa cross, namatay. Humana dayon. Actually, ang trabaho ni Christ, no, nasa imo na. Dwelling in you as your life, as your righteousness, as being you, no? Ano bitong Acts, unsa man Acts 17:28. Kinsay ka memorize Acts 17:28? Ang function ni Christ kay dili lang nasa amahan karon. Present man na kaning gibasa na to karon sa 8:20, 8:32, 33, 34. Present na nga gihimo Christ karon yang present nga function o trabaho. Unsa pa iyang gihimo, iyang present nga function. He is at the right hand of God making intercession for us. Unsa pa gyud? Kinsay kami mo sa Acts 17:20, Acts 17:28. Kinsay kami mo sa nga verse? Memory verse man kasagaran. Walay na kami memorize. Among gihimo na this. Amo nang gihimo sa
Oh. Sige basa ka why naka-memorize. Nya memorize na nato. Mm. So, unsa si Christ? Kinsa ng him? In him we live. Si Christ ang him. Si Christ ang him. So, unsa si Christ diha? He is our being. 1 Corinthians 1:30. But of him you are in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. So muna si Christ sa atoa. Gihiusa sa Ginoo sa ato, who of God is made unto us wisdom. Wala tag himo sa Ginoo nga maalamon or gihimong bright or gihimong kuan kinsa ka kundi si Kristo gibutang sa imo aron mahimo nimo nga kaalam nga langitnon, pagkamatarong, pagkabalaan o katubsanan or pagkatinubos or kaluwasan. Muna si Christ karon sa ato muna iyang posisyon o functions. Kay one man siya omnipresent, naapod siya sa amahan, karon naa siya sa amahan at the right hand of God maketh intercession for us. Kay namatay naman siya. Christ hath died for us and raised again, even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So wala na pwede makahukom or lay anything to charge of God elect. So wala na makasumbong ba, wala na makahatag og kanang charges nga kana si kuan sad ana kay muni muna yang himo sa kalibutan. So si Christ na didto nangatubang kanunay nangaliupo para sa imo. What a privilege ikaw ug ako nga nahiusa ni Kristo. Nakoy na kita ba nakoy na testimony kana mga near death experience nga dati siyang ulipon daw ni Satan. Dati siyang satanist, witchcraft siya. Kanang mga gamahan-gamahanan, no? So, mag-meeting sila dito sa naman sa Ephesians nga na ay mga demonic forces sa kawanangan. Na itawag second heaven. Ang first heaven kanang sky, ang second heaven kanang gitawag ng kawanangan. Di ba si Satan gitawag sa prince of the power of the air. So naa sa kawanangan. Mag-meeting daw sila dito. Unya. Ngano daw ang Christian, dili ma dawat ang mga prayer, dili daw ma-provide kay ang devil daw naghatag og nagbutang og net dito sa kawanangan. Nya ang tubag daw sa sa Ginoo masabod dito. Sa spiritual realm, masabot dito ang tubag. So kung undang daw kag pray, masangit dito, dili daw maputol tong net, dili mabuslot, dili na maabot sa imong prayer. Do you believe, ana? Actually, gisulti na ni Daniel. Sa Book of Daniel, kung basahon nimo, nagampo si Daniel, tingala siya dugay kay iyang tubag naabot. Kay di ay nakig-away pa ang angel sa angel nga nikawat dito sa sa kawanangan lagi sila nagharang ikawat sa angel angel of darkness ang katong mga provision or tubag sa pagampo ni Daniel giharangan sa demonyo. So gigubat pa sa anghel nga ang angel of God aron maabot dito kang Daniel ang iyahang giampo na tubag. So motong niingon ang angel nga nadugay kay giharangan man sa demonyo. Yes, kani adto. Pwede yon. Pero sa ato karon, hindi makaharang nga si Christ na nimo. Hindi makaharang ang Ginoo na nimo. Imong connection karon sa Ginoo direct
So walay pwede nga mo harang. Kabalo ba mo unsay makaharang sa mga blessing? Atong carnality, atong mga immaturity. Anang sige ka pun tagpabadlong Ginoo. Munay makaharang atong mga prayer. Kabalo man ang Ginoo nga ang imong gipangayo sa iya ha. Dili kuan makaayo nimo. Na may mga gipangayo nato nga para lang di ay kanang ipanghambog para jud ignon nga naa ka ana nga butang kay gi-bless ka. Dili ba purely nga kuan. Kay kita mo gud Ginoo sa motibo sa atong kasing-kasing. Para sa kuha di ko matuwa to. Sa una, nga wala pa yun ang tao kang Christ. Ang Christian kanang mga Christian nga ang ilang pagtuo, ilang pag-ila sa Ginoo tuas langit gihapon si Jesus Christ ug sila na diri sa kalibutan nga ningkamot to do the will of God by their own effort. So mo na nahang maharangan kay ngano ang ilahang understanding dili man sila direct sa Ginoo naka-communicate. Wala man kasabot sa dealing of God in these last days. Muna atong kahimtang na justify ka because of Jesus Christ nga na-resurrect. So kung wala na resurrect si Christ, di kita ma-justify. So next. Unsay ingon diri? Reason why sinner can be justified. Unsay rason nga ano ang makasasala ma-justify? Una, it lies in God's grace. Nagsalig ra gyud og nagbase sa grasya sa Ginoo. Unsa din ang grace? Grace of God. What is grace? Yes, unmerited favor. Unsa man ang unmerited favor? Grace, however, is more than God's favorable attitude toward us. It includes also the activity and divine provision for living fully in the new relationship. God's grace, although free to the sinner, cannot be made a cheap grace, because it cost God the tremendous price of the death of His own Son. Costly grace confronts us with a call to relinquish our very lives and submit absolutely to obedience to Christ. So ang grace, dili lang kay aghimo na sa Ginoo dito sa cross. Ayang provision, yang activity, na ay divine activity o divine provision. So ang activity sa Ginoo, una dito sa cross, namatay si Kristo, grace dito siya, no? Kay kang Christ gihimo. Gihimo tanan ang grace man gud, ang Ginoo tanan naghimo para sa ato. Walay imuha. No. Pero kung basahon nimo ang kuan, ang Ephesians 2:8 and 9, diyan nimo masabtan ang grace. Nga tanan iya sa Ginoo di sa imo. Basahon sa nato. Ephesians 2:8 and 9. Kanagon na tong gina-quote kong mag-witness pa. Sumunay grasya, dili gikan sa imong kaugalingon but gift of God. So kung basahon na tong Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So ang justification diri justified freely by His grace. So freely meaning wala kay buhatonon, wala na kay participation, wala kay responsibilidad.
nga imuhang kuanon dara kay freely. So walay gikan sa imo. Through the redemption that is in Christ Jesus. So pinaagi sa pagtubos katong death on the cross, motong redemption. So mo na ang riches ingon pa sa Romans 1:7, Ephesians 1:7. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Sabi ni ang grace sa Ginoo, no, riches of his grace. So kung tanaw na to diya sa Ephesians, kung gibasa kaganiha, gift of God. So, unsa man ang gift of God? Nga through that gift, na diha ang riches of His grace. Unsa man ang gift? Yes, si Christ ang gift. So, klaruhon gyud nato nga kay ag diri sa Romans 3:24, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. So ang redemption in Christ Jesus. So si Christ ang nag-redeem. So ang grace, ang grasya niya si Christ nagihatag, gift of God. Kaming ka grace na ay gihimo ang Ginoo niya, gigasan niya sa imo. Unsa may gihimo? Si Christ gatubos. Amo na gihimo sa Ginoo. Dayon si Christ iyang gihatag. Ang gatubos gihatag. Kay katong pagtubos niya dili to mo effect sa imo kung ang person nga gatubos wala nimo. Kay he is the person of grace. Other word, other term, he is the object of grace. So ang grasya na ay object na ay something. Dili nga grasya, unsa kay grasya? Di ba kung mingon ta grasya na sa lamisa. Uy, grasya ra gyud ni naa sa lamisa na. Unsa may naa sa inyong lamisa nga gitawag og grasya? Unsa man? Pagkaon. Oh, mingka, uy naalagi kay kuan ay grasya ra gyud na sa Ginoo. Unsa may grasya sa Ginoo? Uy, motor, grasya ra gyud ni abot ni sa mua. Oh, see? Mingka grasya na ay something. Correct? Misgot ganita grace naa yun ay something. Naanay something nga naabot sa imo nga nakaingon ka grace, grasya ra gyud ni bra. Ay, grasya sa Dios nabusog na gyud ko. O unsa may nakabusog nimo? Grasya sa Ginoo ang pagkaon na imong gikaon. O mo tay kain ka grasya kay hinatag ra man di ay mo to grasya. Mingkag ako man ang gihaguan. O kaya na nagtanom ka, gihaguan man ako. Grasya gyapon sa Ginoo. Sa gihaguan nimo kay kung bisan paghahago ka, kung wagi patubo sa Ginoo, wagi ulan ni, wala gi initi, wagi ulan ni, wala pabunga sa Ginoo na, wagi kay makaon. So, na something. So, unsa man ang grace spiritually, nga through Him or through that grace, we are saved. So, si Jesus Christ. Usahay di makita si Christ nga siya day ang grace. No? So, siya ang grasya. He is the object of grace. Yeah, person man siya, person of grace. Nasa 1 Corinthians 15:10, si Pablo nag-ingon ani, but by grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. So, ingon siya, by the grace of God, nahimo ko kinsa ako karon. Unsa man si Pablo? Sa atong mabasa, kinsa unsa si Pablo karon? Sa atong mabasa. Siya ay naghago og taman-taman, I labored more abundantly than they all. Kinsa man ni sila nga iyang gipasabot. Katong mga nagdaot sa iya, ang uban mang disciples ni Christ, katong 12, na some of them nagduot kang Pablo nga, ay di man tinuod nga apostol na si Pablo.
Pero kung basahon nimo ang Book of Acts, more on Pablo nga kaning missionary journey. Kung kinsay nakabasa sa Book of Acts, anang nahurot ug basa? Wala. Wala. Basahan ninyo. Hutdag yun ug basa. Daghan kay tag makuha dinha, no? Nga kuan ni Pablo, journey of his missionary journey. No? Preaching the gospel, preaching Jesus Christ to all nga nations near sa Israel. Abot na siya ang Arabia, Roma, daghang na siya naabtan, Asia Minor. So, So, ari man ne? Isa man Hello? Okay. Sabi na kung naay gusto mo istorya. So, grace of God, nagpalihok ni Pablo. Yun siya, I labored more abundantly than they all. Pero wa niya giangkon. Pero meron yun siya, I, no? Kay ang grace asa man mo manifest. Yet not I, but the grace of God which was with me. So nahimo kong yun ani, grabe akong kahago. Walay tulog, walay tarong. Ay, kung basahon nimo unsa ang kahago nga nagian ni Pablo sa iyahang paglihok, iyahang pagtrabaho. Diha sa pag-obey sa kabubuton sa Ginoo. Unsa yang ingon diri? And his grace which was bestowed upon me was not in vain. Ang grasya nga gitugyan, gihatag sa Ginoo kanako, wala wala sa tawag aning not in vain. Dili daw kuno di ko kabalong Bisaya. Ha? Dili kawang. Okay, yes. Thank you, Grace. Dili kawang ang grasya nga gitugyan o gihatag sa Ginoo kang Pablo, dili kawang kay unsa ingon? I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. So unsa man nga grace naa sa iya gihatag sa Ginoo? Kinsa man na? Si Christ. Si Christ who work in you both to will and to do of his good pleasure. So si Christ na dili na object lang nga o something gihatag sa Ginoo, but his Son, Jesus Christ, the person of Jesus Christ. So dili tinuod kung naa sa grasya, wa na kay buhaton. Ang naa sa grasya, perting daghanang buhatonon. Kay mulihok ang grasya. Nadilis Titus. Titus 2:11 and 12. Tanaw na to unsay trabaho aning grasya. Kaya usay makaingon ta, ang grasya wala na'y trabaho, wala na buhaton. Magtanga na lang ta. Kung grasya atong mo ni mga misinterpretation ha. Karon ato ning tanawon, magtanga bang naay grasya. Titus unsa daw ang grasya mo tudlo. Walay buhaton o daghang buhaton. Kay nagtudlo kini kanato. Ang grasya daw mutudlo ani kanato. Ang grasya di ay mutudlo. Unsa may itudlo sa grasya? Akong basahon ng Bisaya kay kuan mas kuan klaro kayo no. 11 Titus 2:11 to 12. Ingon diri, kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. So ang grasya muna ang kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan o sa kalibutanong kailibgon. So ang grasya motudlo nato sa pagbiya. Biyaan ng tanang pagkadautan o kalibutanon nga kailibgon. Una ang itudlo sa grasya. Kung walay grasya, dili ta kabiya ana. Kay ang grasya diha si Jesus Christ.
ang kamatuoran nga naa kang Kristo, nga si Kristo nagluwas ka nato gikan sa pagkamakasasala. Ang una mong nasabtan sa tao, no, giluwas ta ni Kristo gikan sa kapahamakan sa impyerno. Ikaduha ra na, ang una diha giluwas ta ni Kristo sa pagkamakasasala aron di ka maimpyerno. So giluwas ta niya sa pagkamakasasala, mo na tudluan ta niya biyaan ang tanang pagkadautan ug tanang kalibutanong kailibgon. Mo na ang itudlo sa grasya nga naa kang Kristo. Sunod, nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Sunod nga itudlo sa grasya, magtudlo nga magpugong sa kaugalingon, dili patuyangan. Kung nasuko, di patuyangan nga hala, patuyangan na lang gid niya ng suko siya. Unsa pay patuyangan nato sa atong sarili. Unsa atong sarili, no, kay murag bata nga gustong sundon tanan. Atong unod, no, dili na sundon ang unod kay iya man na sa sala. So ang grasya naghatag gyapon nato ana, dili lang si Kristo namatay ra sa krus, taman ra didto, wa na dayon. Nisaka siya sa langit, atong gibasa nato kaganiha. Nisaka na din sa langit, naglungkod sa tuo sa Dios Ama, naglantaw siya nato diri. Dili ingon ana, naa siya sa sunod nimo kanang the grace of God bestowed in me. So kinsa man na gihatag ni God kay Pablo, si Jesus Christ manggod. Si Jesus Christ. Another basahon na to, ha. Romans 5:21. Okay. Actually kani nga mga verses, mga grace yun siya. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life through by Jesus Christ our Lord. So ang grasya hari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Nana sa Romans 5:21. Pinaagi, doble man, through, pinaagi kay Kristo Jesus nga atong Ginoo. So ang grasya di ay si Kristo Jesus kanang righteousness unto eternal life na anak kang Kristo tanan. Magahari sa atoa, pinaagi kay Kristo. Ang grasya magahari pagkamatarong ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kay Kristo. So ang grasya si Jesus Christ mao nang mutudlo sa atoa sa Titus 2:11-12, mutudlo sa atoa pagbiya ngano man giluwas na ta niya. Ang una gisulti biya sa 11 kay for the grace of God hath bring salvation. So ang grasya sa Ginoo dalag kaluwasan. Asa man nga kaluwasan? Ang una din manunuan sa tao basta kaluwasan hisgutan, kaluwasan sa impyerno. Kaluwasan sa sala. Ang una diha giluwas ta sa Ginoo sa sala. Dayon kay giluwas naman gikan sa pagkamakasasala, magtudlo na to nga biyaan na dayon to. Tanan nga pagkamakasasala, no, tanan nga sala. Worldly lust, ungodliness, tanan nga dili iya sa Dios, dili Dios nun nga kinabuhi. Kung itudlo nga biyaan, napoy itudlo nga kinabuhion. Ang sunod diri gingon, magkinabuhi nga mapugnanon, mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun. Ako ning padayon nun ugbasa kay tsadahan ko diri sa ubos. Titus sa kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga ang atong gilauman ipadayag sa himaya sa atong gamhanang Dios og manluluwas nga si Jesucristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan. Nara akong giingon. Muni akong tiwason og basa kay mao ni. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon nani sa Titus 2:14. Kung namoy Bible diha paki-open. Nasa Titus 2:14, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan og paghimo kanato nga putling katawhan iyaha ra gayud. Katawhan nga matinud-anon,
sa pagbuhat og maayo. Itudlo kini nga mga butanga o gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig o pagbadlong kanila, ayaw itugot nga tamayon ka bisan kinsa. So, ang grasya di ay nga mao si Kristo nagluwas kanato gikan sa tanang klaseng pagkadautan o tudluan ta sa pagkinabuhing matarong. So kumpleto ang Ginoo. Dili kay naghulat lang ta sa pagbalik ni Kristo. While naghulat ta sa pagbalik ni Kristo, nagkinabuhi tang matarong diri sa kalibutan kay gitudluan ta sa grasya. So ang grasya nga si Jesus Christ, si Christ atong topic, so nagtudlo gyud na nga dili na mobuhat og dautan. So dili tinuon kung grasya na si Kristo atong topic, si Kristo ra pirmi natong hisgutan, mobuhat og dautan. Wrong na siya nga interpretation, wrong doctrine. Kay si Kristo mao ang grasya, nagtudlo sa pagbiyag dautan o pagkinabuhi. Magkinabuhi kita nga subay sa kabubuton sa Dios. Napa, Titus chapter 3 verse 4 to 5. Sabi na ako sa Bisaya. Chapter 3 verse 4 to 5. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya, dili kini tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab o makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. So mao na ang gihimo sa Ginoo. Walay atoa, dili ta naluwas tungod sa atong pagkamaayo. Actually wala man tay mga maayong buhat nga tinuod, no? So kaluoy ra gid sa Ginoo, grasya ra sa Ginoo. Mao na ang gihimo ni Kristo. Kaluoy ug grasya, giluwas kita niya. Mahugasan ta pinagi sa dugo ni Kristo, mahimo tang bag-ong tawo, ma-renew ang atong espiritu, mabag-o atong espiritu. Mag-Bible study pa ko. Galatians 2:21. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Oh, see? So kung ang tawo maluwas man gani sa iyang kaugalingong pagkamatarong, pinagigtuman sa balaod, dili na si Kristo kinahanglan mo ani pagmamatay. Unya namatay man ni ani si Kristo, namatay si Kristo sa walay kapuslanan. Kay maluwas naman dai ka sa imong kaugalingong paningkamot niya, anong kinahanglan pa mamamatay si Kristo para nimo? Di ba? So ang grasya si Kristo namatay para sa atoa mahaw-as ta sa pagkadautan sa kinabuhing dili maayo og mubiya tudluan ta nga biyaan nato tanan unsa atong klaseng kinabuhi kaniadto. Munang si Pablo balik ta sa Corinthians 5:15-10, labored more abundantly, no? Naghago siya taman pero dili iyahang kaugalingon lang, kay naa may grace of God inside of him who works, unsa man ang Philippians 2:13, for it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Kay ang Dios naa kanunay diha kanimo nagabuhat paghatag kanimo og tinguha nga motuman sa iyang kabubuton. So kung wala si God sa atoa, walay naghatag og tinguha. Di taganahan mo simba, di taganahan mo tuon og pulong sa Ginoo, di taganahan mo apil og Bible study, Bible study na pod, Ginoo na pod. So di taganahan. Pero because of Christ in us who works inside of us to give us desire to listen, to read, to do of His good pleasure. So iyang kahimutan. Muna ang work of grace inside of us. So Christ is the grace of God. Bisang righteousness, holiness, sanctification, He is Christ. Muna siya nga nagnaa sa tuwa. Even eternal life. The life is in His Son. 1 John
5:11 to 12, no? Ang eternal life is in Christ. Without Christ in you, you don't have eternal life. Amen? Naabotay question about sa kuan. Reason why sinner can be justified. It lies only by God's grace. Unsa may rason nga na-justify ta? Walay rason para sa imuha. Ang rason diya grasya ra gyud sa Ginoo. Unsay rason nganong pakamatarong ta sa Ginoo, nganong giluwas ta niya sa condemnation, punishment of sin, because of God's grace ra gyud di ay. Mao ra ginay rason, God's grace. Mm. Gracia. Oh. Nagdepende ra ka kang Christ tanan, wa gi imo. Oh, nana sila. Then kung wala na question, wala na, napatay time. Taman man ta 6:30, 7:30 no? So, next, fruit of justification. Atong gisgutan is about sa reason. Ano to? Reason why sinner can be justified. Reasons why sinner can be justified. So, it lies by the grace of God. Karon, the fruit of justification. Unsa may fruit of justification? Unsa yang bunga? Unsa day resulta kung ma-justify na ka? Di na ka masilutan, kibali, di na ta masilutan sa atong pagkamakasasala kay yan natang giredeem. Oh, gipawalang sala, absuelto sa silot. Mm. Oh, sala. Mm. Amen. Sakto ka, Grace. We are saved from sin, from slavery of sin. Aron di na kasig pakasala. Ang resulta magod kung magsikag pakasala dito impierno. So, ano luwason man ka sa Ginoo sa impierno, luwason ka niya sa hinungdan ngano ang tao maimpierno. Kay resulta ra man tong impierno sa sala. So, luwason ka niya sa pagkamakasasala, ano di ka maimpierno. Next, fruit of justification. Unsa may fruit? Bunga, unsa may bunga sa atong pagka-justify? Sanctification. So kining sanctification mao ni atong loving obedience and respond to God, loving service. So kung unsa may respond ay nato kung naay buhatan tag maayo. Tanan gihatag na niya para sa imo. Para maulian ka, para kanang maayo ka or masilutan ka, di na ka nasilutan, gihimo na tanan para sa imo. Din unsa din imong sunod, imong response. So sanctification is our response to God. Muna atong loving obedience and loving service to God. Unsa tong response? Magkinabuhing walay nitubag, no? Magkinabuhing balaan. Ang ubang verses diri ako nang gi-mention kaganihan, no? Katong giingon ni Pablo, labored more abundantly. Oh, babalikan na ako to. Labored. So, maghago. Obedience. Ngano ba to si Pablo naghagog maayo? To obey. God kay kanang gihimo niya sa imo, kanang gihimo niya sa ato,
nga atong na-receive by His grace, obligado pud ta nga himuon nato na didto sa uban. So, gibalaan ta sa Ginoo, magkinabuhi pud tang balaan. Gipakamatarong na ta, magkimanabuhi pud tang matarong. No? Pambasahon ako ning verses. Gibalik ra gyapon ning Titus 2:14 12:14, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Wala man ito nabasa ganyan, no? Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works. Mao na ni, akong bisahon sa Bisaya, ay maayo to. Sa 14, itugyan niya iyang kaugalingon aron pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan o maghimo kanato nga putling katawhan nga iya ra giyud. Katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat og maayo. Wala man ako na-emphasize kaganiya. Kani pag yun, akong gusto emphasize katong mga verses kaganiya, no? Diri sa 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly. Kung basahon sa Bisaya. Ang maong grasya magtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kaibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinuganon sa kaugalingon, matarong ug Diosnon. Wala nang should diri sa Bisaya, no? Munay pag-abot sa kinahanglan magidun ta ning should, ba? Naon ta ni kinahanglan tang kinabuhi nga mapinuganon sa kaugalingon, matarong ug Diosnon. We should live soberly. Soberly kay tino man na in short. Kanang maayog, unahuna, tarong, ligdong. Maginabuhi tang ligdong, matarong, o napay righteously. Ligdong, walay kasaway, matarong, og Diosnon, godly. In this present world, sa future, past, o karon. Plus ay kinabuhi matarong soberly, meaning ligdong, tarong, og Diosnon. Kanus ani ikinabuhi? Karon niining kalibutana in this present world. So mao na ang sanctification. Magkinabuhi ta subay sa kinabuhi ni Kristo nga gibutang sa atoa nga atong pagkabalaan, atong pagkamatarong. Wa man ta pasagdi sa Ginoo. Nga ang nasabtan na another i-highlight ninyo. Ang akong nasabtan sa una no kay niagi magputag laing-laing mga churches. Iko ninyo makuno kay gikan po og laing nga church. Ako yung nasabdan sa una ingunani. Gidawat ako si Kristo. Yes, I receive Christ, Lord and Savior. No, accept him, believe him. Pero kana laging naman tay nabasa po diri nga naglingkod siya sa tuo sa Dios Amahan, sitting at the right hand of God, make it intercession for us. So kana na dayon ang mag-stick sa atmong mind nga na si Kristo dito naglingkod, nagtan-aw sa imuha diri. Wala na dayon gi-emphasize na si Kristo nagpuyo pud nimo, nga naglive sa imuha, giving you siya nagkinabuhi diha sa sulod nimo. Wala na na-emphasize. Ang na-emphasize nga naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Dayon, he give us the manual. Murabag ka ng Bible, manual, no nga. Diha ka tanan magsubay. Unsay kabubuton sa Ginoo, basahan ang Biblia din tumana sa imong kinabuhi nya. Ikaw ra gatuman-tuman para sa Ginoo. Mo na ha. Kitay magtuman, basahon nato, isabto nato ang pulong sa Ginoo. Dayon, atong kinabuhion para sa Ginoo. Kadugayan gikapuy ka, di ka kamintin anang Dios nun nga kinabuhi kanang gisulti diha nga righteously, godly, soberly. Di gyud na nimo ma-maintain. Gikapuy man kag maintain. Na stress na depress na ang uban gikapoy nagsinimba.
Mura magyapon oy. Na ako'y kaila, kauban na nato sa pagbuhat karon sa buhaton. Ana siya nga abibitawan mo list, niabot sa punto. Kay tanan daw ministry giapilan babae man ni. Tanan na daw niyang ministry giapilan na women's ministry, children ministry, missionary, unsa pa basta tanan na daw niya giapilan. Teaching ministry kay maestra mo pud to. Kanang license yun nga teacher. Sige siya green news ang lisensya until now pero may mission na siya. Nakaagi po siya kanang school, kanang bitong Christian school. O nahimo siyang principal dito. Nahimo po siyang teacher. So mission, tanang mission iya nang giapilan. Pero niabot sa punto 28 years iyahang kana bitong pag-obey sa kanalanging ministry. Niabot ang time, nanghugas daw siya plato. Gikapoy kay siya, murabag drain. Kapoy kay siya, Lord, mura ni Christianity. Wala nilain ani. Iyang ginahuna tanan niyang gihimo ba? Iyang pagkamaestra, gibiyaan niya, gikuan niya. Wala siya na minyo kay ingnan siya sa Ginoo dili magminyo kay sa iyahara mag-alagad niya. Natutal niya ba? Unsa may mapala na ko ani, mao ra ni akong padulungan. Abot sa punto nga na-drain na dahil siya, na-stress na siya, naingon siya, Lord, wala na ilain, mura ni ang Christianity, kay gikapoy na dahil kay siya. Kay doing it for the Lord. No? Kasi may diferensya na. Doing through Him o doing for Him. Kasi diferensya. For him kay kanang our own might. Yes? Then ang doing through Him. Kanang nagbuhat kanang diha sa Ginoo kanang pinagi ra gid sa kusog ug grasya sa Ginoo. Walay himo. Amen. Munang, ingon ni Pablo sa Korinto kaganiha, balik ko na to, 15:10. Unsa to? I labored more than they all, and His grace which was bestowed upon me, not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God who is with me or who is in me. Not I, but Christ who is in me. So mauna, di ka kapuyon. Kapuyon man. Di ka kapuyon. Kapuyon, oy. Ako ba, tibya po kapoy. Kapuyon ka physically, but spiritually, walay kapoy. Ang physical, di kapoy lang, di pagtulog ni mo, naligo ka, pahulay ka, nakatulog. Mata kag alas 10 sa buntag, kinatulog kay kapoy. Pag mata ni mo, di na-refresh. Kay ang imong espiritu, wa man gikapoy, kay He is your strength. He is your life. The joy of the Lord. Kana bitong kana nahimo na nasabtan ninyo na the joy of the Lord is my strength. Ang kalipay sa Ginoo mo'y atong kusog. So kung nagbuhat ka according to the will of God, ma-refresh permi imong kusog kay ang iyang kahimutan imong kusog, iyang kalipay imong kusog. Ma-renew ang imong strength. Pero nagbuhat ka sa imong kaugalingon, not by Christ, not by God's will, ikapoy ay kadugayan ngundang na nung simba dugay na hinuon ug dagan pa to nakabot sa finishing line undang nuon ikapoy siya dinagan daghang Christian na ingon ana no kay paningkamot maintain sa ilang kaluwasan, maintain sa ilang standard of righteousness. No, wala tay standard of righteousness. God's righteousness inside of us, si Christ. So, ang nahitabo, tibason ako, butang ang Bible, o basahan na, sundan na. Akong i-illustrate. Kinsay nagpalit dirig butang, unya, gitagaan ra siya manual, wala ang butang. Pwede din na. Magpalit gitag butang, example, baytag washing machine. Unsa pa mga butang gini ang ilang lag manual. Bag-o gani na manual unsa ang paggamit na instruction dito. Pero dili na pwede nga wala diha ang butang. Kay ang instruction dito unsaon pag gamit ang butang. Naa ang butang. Nahitabo kay
Ang Christian mo ni so-called Christian. Ang Bible murag manual sa pagkinabuhing Kristohanon, yung wala si Kristo sa iyaha. Mugana di ito. That's why wala effect sa iyahang life. Ang Christian, ang Christ wala effect. Iyaha ra gyapon paningkamot kay wa man si Christ niya. Ang Bible manual na kinsa si Christ sa imuha. Aron masabtan nato si Christ nasa tua, naay Bible to explain, to instruct, sa pa na to teach for us to learn who is Christ. Pero na si Christ nimo, kay di na mugana ng manual, walay object, walay something, wala ang butang. Na mo na sayop, no? Nga si Kristo to sa langit ra naglingkod niya, ikaw na diri gitagang kag Bible, pahimo ka sa iyang kabubuton. O di iyo ta kahimo. So loving response, pero to response God is not us but Christ who is in us. We're just vessel, container, house, temple, iyang gisudlan. So ang balay kita templo sudlanan ra gyud ta ni Kristo. So mubuhat ta kay gipabuhatan niya. Trabaho ta kay muna iyang manifestation sa atoa. So the more you know Christ, the more ma-manifest si Christ sa atoa. So wala nang katapol sa tawong nakaila sa grasya, nakabalo sa grasya nga mao si Kristo. Dili tapulan, dili irresponsable, mabana man, sa trabaho man, maasawa man, mahimo mang ginikanan, walay irresponsable nga ginikanan or trabahante nga iya sa kang Kristo nga nakasabot kinsa si Kristo sa iyang kinabuhi. May amo man wala galantaw, responsible, honest because of Christ nga naa sa sulod niya. Kay siya nagkinabuhi according to the life of Christ in us. Muna ato ang response o suma atong response sa Ginoo. Through obedience, yielding, abiding. So sa Biblia gipanag-in ta, no? Gi-illustrate ta sa mga butang like house. Atong function mo ni, atong function kang Christ. Sa Hebrews chapter 3 verse 6, gitawag tag house of God, house of Christ. Si Christ ang pinialan sa iyang balay nga mao kita. Sa 1 Corinthians 3:16 to 17 and 6:19, temple. Gi-illustrate nga temple of God. Sa Ephesians chapter 2 verse 18 to 20, building. Unsa pa sa Corinthians 3, gitawag tag farm of vineyard and building also. Unsa pa sa 2 Corinthians 4:7, earthen vessel. Kita, earthen vessel. Sa John chapter 15 verse 5 to 7, unsa ang kuan sa atoa? Metaphor. Branch. Christ is the vine and we are the branch. So another metaphor of the believers is wife. Si Christ ang husband, the believer is the wife or the church. So, ang naay gipangsulti dinha nga mga response nato or functions nato. Kung wife ta on church sama sa wife, unsa may function dito gi-required sa Ginoo sa Ephesians? Submit unto your own husband in everything as Christ, as the church to Christ. So, ang atong role to Christ function is to submit everything unto Christ as church, as sa manang wife or church. O si Christ ang vine, niya ikaw ang branch, unsa yang gi-require dito para mamunga? Abide. So kung branch ta, gi-illustrate ta nga branch sa vine, sa punuan. So unsay role na to? Abide. Dayon dito sa kuan, Romans chapter 6, gi-illustrate ta na nga servant creature. So ang servant gi-require nga unsa? Obey or yield. Obedience dito.
So, kung unsa man, kung house nya ang God mo'y nagpuyo, so unsa may role sa house? Wala. Unsa man siya? Container, sundan na gid siya. Identification. So kung unsay sulod nimo, mo pud na ka, ikaw. So kung sudlanan, ang balay sudlanan, temple sudlanan gyapon. So kung unsay nakasulod hugawan, di hugaw pud ka dagway nga balay. Or temple the same or container the same, no? So mo nang gi-require ta sa Ginoo, abide, yield, or obey, submit. Ano ba ito? Ato ang role and function. Dependent. Ang balay gadepende ra gyud na. Gadepende ra gyud na sa nagpuyo. Kung unsa ang nagpuyo, mao pud ang itsura sa balay. Ang nagpuyo, grabe, ganahan ka siya mga decoration. Ang balay po, pagtanaw mo, grabe pong daghang decoration. Ang nagpuyo, limpyado, limpyo po ang balay. In and out. Pero kung ang nagpuyo, hugawan hugaw po ang balay. Gadepende sa nagpuyo. So, mauna ang kita. So, unsa man atong response? Mo-obey, yield, sa pagani, submit, abide, obey, 100%, yield, submit, dependent to Christ. So, mo-obey ka. Oo. Napa ba tayo question? Yes. Wala na tayo question, so magtapos ta kaya wala na pud tayo time. Akong gihangyo si Bunbun mag-pray for the closing prayer. Please, Bun. Mag-pray ta, our loving Father, Lord, salamat Ginoo sa karon nga panahon Ginoo nga imong gihatag mga mensahe Ginoo nga din masabtan pa namo gyud Lord God ang justification of God, mga fruits ani Lord God. Lord, salamat Ginoo sa dugang pagtulon-an nga among pamalandungan Ginoo sa matag adlaw sa mga kinabuhi Lord God. Lord, salamat Ginoo sa kinabuhi ni Ate Alice ug sa tanan nga natin karon aning kanang Bible study, discipleship o God. Salamat Ginoo sa dugang kaalam nga imong gihatag kanho. Lord, tabangin mo Ginoo nga masabtan pa namo ang imong mga pagtulon-an Ginoo Lord God. Salamat Ginoo, dalagan ka sa walay katapusan. Amo kang pasalamatan for who you are. In Jesus Christ's name. Amen. 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 Ngayong gabi. Salamat, sir. Salamat sa tanan.